kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Bago natin pag-usapan yung iba, pakinggan muna natin, no? Ito po ang bagong pambubudol nito ni Auntie Claire na sa tanong po sa kanya nitong isang GMA reporter na si Ivan Mayrina. Pakinggan po natin at magre-react lang po tayo rito kung anong klaseng pangbubudol meron po itong si Auntie Claire. Ayan. Pwesto lang po natin yung video. Pasok, Auntie Claire. Yan, hanapan lang natin ng magandang mapupwestuhan para mapanood natin pare-pareho. Ito pong si Auntie Claire Castro. Teka lang, ayaw mag-play. You said during the holidays hindi po tayo nakapag-briefing. So I think this is a good time to raise this question dahil nasa isip pa po siguro ng mga kababayan natin. Early December, nagbitaw po ang Pangulo ng statement very confidently na may mga mananagot at mga walang Merry Christmas sa mga kurakot. Alam niyo po, pagkakaintindi natin lahat dito, no, sa tinatanong na to ni Ivan Mayrina, yung may mananagot at yung merong hindi magme-Merry Christmas, mga makukulong po na mga magnanakaw. At ito po ay malalaking isda, no? Yan po yung pagkakaintindi natin lahat kasi sa kanila naman ang galing yan May mga hindi maganda Christmas, mananagot, etc. etc. Maganda yung tanong na yan ni Ivan Mayrina. Pero alam nyo naman, itong mga taga-Malacanang, sanay na mambudol. Pakinggan po natin Huwag po kayong masusukat, maagang maaga pa. Sasagot ni Auntie Claire. Lumipas po ang Pasko, ang nakakulong si Sara Diskaya. Ano ho ang tugon ng Pangulo dito na hindi ho yata nangyari yung kanyang ipinangako may mga walang Merry Christmas? Ang binanggit po ng Pangulo doon sa kanyang report ay sa mga taong nabanggit niya, marami ang hindi magiging merry ang Christmas. Wala naman siyang binanggit kung sino ang pangalan. Pero tignan niyo po kung paano po sila manlito no? Alam na natin yan lahat na yung marami. Hindi naman po naghanap si Ivan Mayrina. Nagturo po ba si Ivan Mayrina bakit hindi pa nakakulong si ganun? Bakit hindi pa? Ang tinanong ni Ivan Mayrina, bakit walang nakukulong? Di ba? Bakit walang hindi nagme-Merry Christmas? Ito si Auntie Claire talaga yung second nature na nila yung pambubudol ng amo niya no? Wala naman daw binabanggit ng pangalan. Hindi naman po usapin ng pangalan Meron po ba o wala? Ay, shout out kay Placido Pilosopo. Meron po ba o walang napakulong? Meron po bukod sa Diskaya. Isa lang yung binanggit ni Ivan Mayrina, Diskaya lang. Di ba? Tapos sasabihin niya nga, wala namang binabanggit yung Pangulo na pangalan Ang tinatanong po kung meron ba kayong napakulong. tandaan natin, sa higit na 4 na buwan, may mga nakulong, may mga warrants of arrest na na-issue, may mga nagtago, mayroong nakikipag-usap at nagsisettle at ibinibigay, Okay, dito muna tayo. Mayroong mga nakukulong, mayroong mga inisyuan ng warrant. Yun nga po yun, yung total package. Yung sinabi nyong may nakukulong, sino po nga yung nakulong? Wala nga kayo mabanggit Si Diskaya po. Yung binabanggit nyo na mga nakulong na mga maliliit na tao, mga sapsap. Ang pagkakaalam po namin, nakapagpiyansa na po lahat.
Si Diskaya lang po yung talagang nakakulong. Yung meaning po namin, yung meaning po na hindi magpapasko, maganda yung Pasko, hindi merry ang Christmas. Dahil yan po, plunder po ang kaso ng mga yan. Malalaking tao po, plunder po yan, wala pong bail yan. Kaya ang expectation ng lahat ng tao makukulong at mabubulok sa bilangguan, hindi yung nakulong at nakapagpiyansa. Yung mga na-issuean ng warrant of arrest, merong na-issuean ng warrant of arrest, bakit hindi pa rin nakukulong? Total package yan, kayong gobyerno, hindi naman kayo korte. Yung korte po, pwede po nilang ipagmalaki. Meron na kaming na warrant of arrest. Kayo ang gobyerno, kayo po ang huhuli sa may warrant of arrest na pinagmamalaki mo. O magugulat po kayo kung ano pa po yung pinagmamalaki nitong babae na to, no? Ang pinagmamalaki niya po, ito po yung talagang mga mukhang pera eh. settle at ibinibigay, rather restitution, at nagsasap warrants of arrest na na-issue. May mga nagtago. Mayroong Hindi nyo po hindi nyo dapat po ipagmalaki yung mga nagtago. Bakit hindi nyo hanapin? nakikipag-usap at nagsisettle at ibinibigay, rather restitution, isinusole ang karamihan sa kanilang mga kickbacks. Ayan po, diyan po sila pinapakita po nila na achievement yung pagsosoli. Isinusoli ang kanilang mga kickback. Doon po sila masaya eh. Bakit po masaya sila pag kami po taong bayan, wala po kaming pakialam sa nasoli, hindi naman po namin mapapakinabangan yan eh. Ang gusto po namin, katarungan, makulong yung mga magnanakaw. Yung kita mo yung ngiti niya, tignan nyo lang po yung ngiti niya nung sinasabi niya, may nagsosoli. Na hindi naganap, never nangyari sa anumang administrasyon. Wala daw po nagsoli sa anumang administrasyon. Okay. Never na naganap. Gusto mo yung termino na never na naganap? Never na naganap sa lahat ng administrasyon yung ganito kalaking pagnanakaw. Never na naganap sa lahat ng administrasyon. Yung ibang administrasyon po, karamihan po ng administrasyon, porsyento lang. May tulay na pinagawa na morsyento. Mayroong dike na pinagawa na morsyento. Ito pong gobyerno lang na ito, walang naipatayo, hindi na po na morsyento, 100% po ang ninakaw dahil ghost project eh. Kaya nakakairita, no? At tuwan-tuwa pa siya na nagsasabi na dito lang daw may nagsosoli. Magkano lang po yan? Trillion po ang pinag-uusapan. Magkano lang yung sinuli? 100 billion? Wala pa pong 200 million ang sinuli. Million lang po ang sinuli. Trillion po ang pinag-uusapan nating ninakaw po. Ang aga. Sa administrasyon lang po ni Pangulong Marcos nangyayari ang mga ito. Pag sabi po niya na mayroong mga taong hindi magiging merry ang Christmas, yung mga nakulong po, definitely, hindi naging merry ang Christmas. Pero hindi pa naman po natatapos ito. Kung meron pang inaabangan ng mga tao, meron din pong inaabangan ng Pangulo. Hinintay din po ang Pangulo ang mabilisang resolusyon na magbumula sa Ombudsman at sa DOJ. Kung lahat na maaaring sangkot, bakit Ombudsman at DOJ na? Asan na yung tinayo yung ICI? Wala na silbi. ay matibay ang ebidensya at yun naman ang gusto ng Pangulo, due process ay inoobserba. Hindi pa po natatapos ang termino ng Pangulo. Marami pa po ang mangyayari at magaganap. Ayun naman pala. Naiinip lang kayo During masyado. the holidays. So, sa madaling salita, hindi pa po tapos ang termino ng Pangulo. Maghintay kayo. Masyado kayong mainipin.
4 na buwan pa lang yung sinasabi niya, di ba? Maghintay po kayo hanggang malay nyo sa 2029, marisolba na lahat yan. Huwag kayong mag-alala, sa 2029, kulong na po lahat yan. Dahil si Sara Duterte na po ang presidente. Yun lang po yung punto niya. Ang umamin na po to si Auntie Claire na wala talaga tayong aasahan dito sa Pangulo na to. Kaya lang nakakairita po, no? Nakakairita na sabihin na, alam nyo si Tatay Digong, bilib na bilib ka sa mama na yan, no? Kasi ang sinisita lang nila, kala ko ba 6 na buwan? Hanggang ngayon sinisita pa nila, kala ko ba 6 na buwan, wala na tayong problema sa droga. Pero tuloy-tuloy na nagtatrabaho yung mama. Umaamin po siya eh. Alam nyo yung mga tao na alam yung ginagawa niya tapos may direksyon talaga, hindi po nagpapalusot. Sabi ni Tatay Digong, aba, hindi ko akalain na ang kalaban ko pala sa droga ay buong gobyerno. Na-realize po ni Tatay Digong na ang mga protektor pala ng droga nasa mga higher ups. Matataas ang katungkulan. Hindi lang po sa gobyernong sibilyan. Alam nyo na yung ibig natin sabihin. Sangkatutak po yung nagpoprotekta. Kaya, pero hindi po tumigil si Tatay Digong. Yun po ang kagandahan kay Tatay Digong. Sinimulan niya yung droga hanggang nagtapos siya, may war on drugs pa rin. Kaya nga minamasama ng mga to eh, no? Lagi nila minamasama. Dito muna tayo kay Auntie Claire. Mamaya natin puntahan yung pagmamasama nila kay Tatay Digong. Alam po ninyo, maaga po tayo kasi para makarami. Para bago magbirada, makaisa pa ulit tayo. Kasi ganun talaga eh. Kinakailangan natin magsipag. Okay. So ang punto lang dyan ni Auntie Claire, patuloy namin kayong bubudulin, huwag kayong mag-alala. Wala na po yan eh, no? Wala na po sa usapan. Tahimik na po, nananahimik na po lahat. Ayaw na halos nilang pag-usapan. Isa na lang po ang tatanungin natin. Senator Lacson, kasi ombudsman, ang sinasabi niya, DOJ ombudsman. Yung DOJ masaya na restitution. Di ba? Bawi lang ng pera. Walang nakakasuhan, walang mga bagong pinadadakip. Ang katakataka lang dito sa mga to, patuloy tayong niloloko eh, no? Matagal pa naman daw yung panunungkulan ni BBM. Asa na yung bago magpasko? Wala na lang yung kalimutan na lang. Yan yung problema ng mga tao na walang palabra de honor. Si Tatay Digong, nahihiya. Nahihiya siya nung nasabi niya na 6 months tapos na yung problema sa droga. Pero pinaliwanag niya na antindi pala ng problema ng droga sa Pilipinas, no? Talagang halos narco-politics na. Kaya hirap si Tatay Digong na doon sa sinabi niya. Pero hindi niya nilubayan. Ito pong mga to, kalimutan niyo na yung sinabi ng Pangulo na bago magpasko. Anyway, meron pa naman siyang 2 years eh. Ano po ba pagkakaiba ng another 2 years sa sinasabi niyong Pasko? Yung wala pong pakialam sa kanyang mga sinasabi, walang palabra de honor, mahirap pong kausap ng mga tao yan. Kasi baliwala na sa kanila eh. Ano ba naman yun na makapagpakulong ka ng mga 10 congressman, 3 senador, di ba? Ang saya kaya ng Pilipinas nung ganun. Ibig sabihin, napapatunayan mo yung sinasabi mo bilang Pangulo. Wala na sa kanila yan. Ano ngayon kung wala kami napakulong hanggang December? Ang importante sa kanila, presidente pa rin si BBM. Meron naman napakulong. Si Pokis. May reaction po, no? May reaction po rito kay... Ay, nasan yung aking binabasa? Hala. Nawala yung kodigo ko. Alam niyo po, may reaction po rito kay General Pokis. Sa kanila pala, no?
Putya, pag general ka, no, bawal ka palang maposasan. Ha? Yung kumbaga masakit, hindi ko alam kung anong-ano yan, ha? Kasi dito ko lang po nabasa eh. Dito rin po kay General Tokis at Tokis Pokis. Pasensya na po, General Pokis. Okay. Alam nyo, ito po sinabi ni General Pokis, no? Sabi niya po, meron nagsabi sa akin na bakit daw ako nagpaposas, general ako. Ano pala sa kanila yan, no? Siguro, anong tawag doon, yung mabigat sa isang general. Kasi siyempre, hindi naman tayo mga sundalo, no? Hindi rin tayo general. Kaya hindi natin alam yung tradisyon na yan, no? Na siguro, sa kanila, mga kabalyero, sa kanilang mga maginoong tao, hindi dapat pumayag na magpaposas kung isang general ka at wala ka namang ginagawang kasalanan, di ba? Bakit ka naman magpapaposas? Okay. Pero ito po sagot niya. May nagsabi sa akin na bakit daw ako nagpaposas, general ako. Hindi ako ang pinosasan, kundi ang demokrasya sa ating bansa. Yan po yung sinabi ni General Pokis. Kaya ang ganda ng ang ganda nilang kausap. Napag-uusapan po iba talaga yung mga maginoo, no? Sila yung salita nila importante sa mga maginoong tao. Ang salita importante sa mga adik. Wala po akong sinasabi na tao sa gobyerno, no? Pero basically, ganyan ang katangyan ng mga adik eh. Wala po silang pagpapahalaga sa kanilang mga sinasabi. Alam nyo, yung mga maginong tao, kahit na mahirap, kahit walang pera, marami pong mahirap na naghirap dahil sa pinangatawan na nila yung kanilang palabra de honor. Ginagalang sila dun sa kanilang palabra de honor kahit hinahamak yung kanilang pagkatao. Pero ang hirap, kung ang pinuno mo walang palabra de honor, mahirap mabuhay. Mahirap po yung kalagayan ng isang bansa na wala lang sa Pangulo magbitaw ng mga salita tapos hindi niya susundin. Bale wala lang sa kanya. Mahirap pong yun. Mahirap sa isang Pangulo yung ganun. Ano na nangyari sa ating Okay, tinanggal lang po natin medyo. Ituloy na po natin kay Ante Claire. Meron pa po siyang sinabi rito, no? Sabi po ni Greco Bellica, we asked President Trump for help, hindi, ulit, bura-bura. We asked President Trump for your help in bringing home informer president arrested and detained by the ICC. So, umihiling po si Greco Bellica ng tulong na kay President Donald Trump. Na total, nagawa naman ninyo yan kay Maduro. Baka gusto nyo namang iligtas si Tatay Digong sa ICC. Ayaw nyo rin naman sa ICC. Ito po ang sagot nito ni Ante Claire. Di ba ang nilabanan ni President Trump yung drug cartel? So paano magkakaroon ng sense na kukunin ang dating Pangulong Duterte sa ICC kung yun ang issue? Ito si Ante Claire to. There's an issue about Michael Yang, Sami Uy, na nagdeposits ng mga umano sa drug lord sa bank account ng mga Duterte. So parang walang sense ang sinasabi ni Greco Bellica kung gano'n ang gusto niyang patunayan. Narco-politics. So mas lalo sigurong hindi kukunin ng US si ex-President Duterte sa ICC. Okay, ito po yung
yung mga narratives po nila, no? Ito po yung mga narratives nito nila Anticler na ang hirap na pong sakyan eh. Di po ba, ang pagkakaalam natin lahat, si Tatay Digong, paano sila eh, shifting eh, kung ano yung, kung saan pumapabor, doon po sila eh. Di ba ang sinasabi ninyo, yung pagkukondak ni Tatay Digong ng war on drugs, kaya siya nakalong sa ICC? Dahil yung mga pinapatay niyang drug lords, yung mga pinapatay niyang mga pusher, pinagtatanggol ninyo. Di ba pro-droga kayo? Yung gobyerno natin, pro-droga. Kaya nila pinahuli si Tatay Digong. Yan yung narrative nyo eh, di ba? Pinatay ni Tatay Digong yung mga pusher, pinatay ni Tatay Digong yung mga drug lords nang walang hindi pinadaan sa due process. Yan yung description nyo ng war on drugs. Bakit pinagpipilitan nyo ngayon na si Tatay Digong ay drug cartel? Di ba? Walang sense eh. Hindi ko makuha kung ano yung sense. Kung si Tatay Digong ay involved sa droga, ang yaman-yaman na niya, hindi pa naganap yung war on drugs. Hindi nyo ba naisip yun? Ang dali pong kausap ng mga drug lords kung ikaw po ay tao sa gobyerno na poprotektahan mo sila. Opo, sagutin na natin yan kasi matagal na nilang niloloko tao dyan eh. Di ba ang katwiran nila si Tatay Digong daw kaya daw ini-eliminate niya raw yung kalaban. Bakit mo pa i-eliminate kung pwede ka naman makipagtulungan sa kanila? Hindi ba? Napaka-illogical. Nung sabihin nila na nag-conduct ng war on drugs, binibintangan nila na libo-libo ang pinapatay ni Digong. Yung pala, siya naman pala ay involved din sa droga. Bakit pa siya? Wala pong logic yun. Yan po ay imahinasyon nyo lang. Tsaka nagbago po kayo. Nag-shift po kayo ng narratives. Di ba? Wala naman narrative nyo noon na si Tatay Digong na drug lord. Kailan lang yung narrative nyo na yan? Ngayon, Anticler, kilala mo pala yung mga tao. May binabanggit kang pangalan. Itong mga pangalan na to, anong pangalan yan? Michael Yang at Sammy Uy. Alam nyo ba ang sinabi ni Tatay Digong? Pakalat-kalat lang si Michael Yang sa Davao City. Bakit hindi nyo ipahuli? Drug lord pala, involved pala sa droga. Negosyante raw yan doon, sabi ni Tatay Digong, pakalat-kalat. Bakit hindi nyo huliin? Ang tagal-tagal na yan. Na-issue na yan. Napakulong nyo si Pastor Kibuloy, napakulong nyo si Tatay Digong, dating presidente ng Pilipinas, yung negosyanteng pakalat-kalat lang sa Davao. Hindi ko maintindihan eh. Ang dami nyo narratives na hindi po nagtutugma sa aktual na kalagayan. Kayang-kaya ni General Torre yan. Kung pinadakip nyo yung mga sinasabi nyong drug lord na may kaugnayan kay Tatay Digong. Bakit hindi nyo pinadakip? Meron bang kaso si Michael Yang? Hindi ko po kilala yan eh. Kaya nga ako takang-taka, kayo kilala ninyo. Kilala ninyo palang drug lord yung mga yan. Ako talaga, nakikita ko lang yan, narinig ko lang yan yung sa Parmali. In-involve na lahat, di ba? Hindi nyo ba napapansin? Lahat ng tao involved. Lahat ng mga pogo involved din si Michael Yang. Puta, napaka-powerful pala na ano yan. Bakit hindi nyo ipahuli? lahat na lahat ng krimen sa Pilipinas involved yung tao na yan. Ipahuli nyo.
Pag binanggit yung Michael Yang, wala na. O, Michael Yang kasi yan eh. Ang tagal-tagal na yan tao na yan. Pag usapan ng Pogo, Michael Yang. Usapin ng droga, Michael Yang. Usapin ng Michael Yang. Panay Michael Yang. Para mali, Michael Yang. Lahat ng krimen na nababanggit yung pangalan. Bakit kaya walang humuhuli dyan? Nagtataka rin ako eh. Nagtataka na ako eh. 'Di ba nung Parmali, paulit-ulit yung pangalan na yan. Pogo, kasama din siya. Yan lang yata yung tao na involved sa lahat ng malalaking krimen. Wala namang humuhuli. Niloloko nyo lang yung tao eh. Okay, balik po tayo rito sa mga narratives. Ito po, yun pong ito po yung 6 boxes. The missing 6 boxes of DPWH documents. Alam niyo po, ito lumantad kasi yung yung abogado ni Cabral, no? So pinatotohanan ng abogado ni Cabral, yun pong na binigyan talaga si Cabral o binigyan talaga ni Cabral ng dokumento o nakakuha talaga ng dokumento si Libiste. Pero dahil abogado siya, tinatanong siya kung totoo bang nagkaroon ng agawan. Aba, hindi ko po masasagot yan. Alam niyo naman, safe na safe yung mga abogado tungkol dun. Kasi hearsay lang yun eh. Pag nagsalita siya, wala naman siya ron. At madali lang din naman malaman talaga yun kung may nagkakuhan. Pero hindi po yan ang importante. Ang importante po, yung laman ng mga dokumento. Bakit po 6 boxes? Ay, makinig ka, Shelo Magno. 6 boxes yan from 2023 to 2025. 6 na box lang. Mas marami pa yung papel nyo. Isang truck yung papel nyo ng dokumento laban kay BP Sara eh. Di ba? Ito 6 na box. Dokumento from 2023 to 2025. Kasama po dyan lahat eh. Ang gusto lang po ng abogado, kaya po pinasort out kay Cabral. Ano po yung laman nun? Lahat po ng transaksyon ni Cabral. Okay, so lahat yan. So ang gusto ng abogado, yun lang pong ibigay sa kanya. Kasi 6 boxes yan eh. Paano niya pag-aaralan yan, di ba? Ang gusto niyang mabigay lang sa kanya ni Cabral, i-sort out nila, yun lang pong may involvement dun sa nagpapasok ng pondo, yung mga proponent. Yung mga dokumento po ng mga request ng mga politiko. So yan po, nariyan yung mga request. Kung ikaw nag-request, malamang sa malamang, pag may ni-request ka, mayroon kang, ikaw yung proponent, at sinabi po natin dito, paulit-ulit na, ayon po sa mga engineer, na aminadong engineer po ng Bulacan, excuse me po. Okay. Aminado po yung mga engineer ng Bulacan na lahat po ng proponent na yan tumanggap. Iba po yung iba po yung wala kang alam. Nalagyan ka na. Kumbaga, yung bawat congressional district binibigyan ng mga proyekto Yung hindi ka nag-request. Ayun, iba po yun. Okay. So sa madaling salita, malalaman talaga diyan kung sino yung may pinakamaraming ni-request na politiko. Malamang sa malamang alam niya yung kalakaran, no? At malaki ang kinita ng mga yan. Ngayon, ang tanong, bakit nawawala po yun? Yung boxes na yun. Yan yung inaangal ngayon ni Cabral. So, simple lang po yan. Pag walang ebidensya, ebidensya po yan eh. Ebidensya ng katiwalian, ebidensya ng mga pagnanakaw, ebidensya yan na sino yung mga nag-request,
'di ba? Malamang lalo na kung ang ni-request mo, kunwari congressman ka. Ang ni-request mo hindi mo na wala na sa distrito mo. Nag-request ka na sa ibang district. Bakit ka magre-request para sa ibang district? Hindi mo naman distrito yun. Congressman ka lang naman. Hindi ka naman senador. O yun yung pagkakaiba nun. Tsaka legal ba yun? Inaalaw ba yung ganun? O, so naroon yun. Pasok yung mga pangalan nila. Ikalawa, yung mga sekretary na wala namang kinalaman sa DPWH. Marami rin, di ba? Sinabi nila. Sinabi ni Libiste. Saan ba galing yung nakuha ni Libiste? Sabi ni Libiste, mga sekretary at USEC ng ibang departamento, halimbawa DepEd, meron din silang request. Yung congressman, okay naman mag-request malamang kung ang request niya para dun sa kanyang distrito. Halimbawa, pinakamalaking alokasyon, yung magpinsan na magpamangkin. Si Martin Romualdez tsaka si Sandro Marcos. O tignan nyo rin yun. Ano yung mga ni-request nila, ano yung mga pinondohan, meron ba talagang nagawa? Kasi kung ikaw ang nag-request niyan, alam mo na pinondohan yan, i-check mo yan. Nakasalalay dun dahil ikaw nag-request nun. O pag ghost project yan, kasabwat ka dyan. Imaginein mo, alam mong binadgetan. Imposible pong hindi nila alam na binadgetan. Lalo na kung sila nag-request. Di ba? Alam mong binadgetan tapos ghost project. Ikaw ang nagkapera dyan. Okay, bakit? Eto ngayon ang tanong, bakit yung ibang sekretary ng ibang departamento na wala naman mga constituents, hindi naman sila politiko, hindi, politiko sila pero hindi naman sila, wala silang constituents, di ba? Bakit sila magre-request ng mga paggawain mula sa DPWH? So lahat na nag-request na yan, kaso po talaga yan kagad. Sinabi na ni Libiste yan eh. Yung mga secretaries at hindi lang secretaries, pati mga USEC, talagang ginawa nilang gatasan tong DPWH. Talagang halos lahat ng magnanakaw dito kumukuha ng pondo. O kaya, para wala silang kaso, kinakailangan ma-eliminate yung ebidensya. Kaya siguro, kung totoo man, officially kasi nagpakamatay si Cabral, di ba? Kung totoo man na wala na sa mundong ibabaw si Cabral, wala na pong magiging ebidensya kung ma-eliminate yan. Ngayon, kung naglaho na po yan 6 boxes na yan, hindi na raw makita, sabi ng abogado, bakit pati si Vince Dizon nawawala? Alam niyo po, unbecoming, no? Dalawa po ang nawawala na mahilig magpa-presscon araw-araw. Si Boying, syempre, alam natin yan, no? Mukha naman po. Nag-appear po sa DCRH ba? Nag-appear po sa isang media si Boying. Pero halatado mo na may dinaramdam eh. Hindi po ako medical expert. Nakita ko lang po sa isang picture na merong oxygen sa tabi. siguro naman kung may oxygen ka sa tabi. Tsaka unbecoming po yan kay tama nagpakita siya sa media. Pero hindi naman po ganyan yung ugali ni Ombudsman Boying. Ang ugali po ni Ombudsman, araw-araw nagpapa-presscon. Araw-araw naglalakad yan, kahit saan nagpapa-presscon yan eh. Pag may media, tumitigil yan para makipag-usap eh. Very unbecoming. Lalo na si Boy Tokis.
Nakikita ko nga si Boy Tokis may ibang ini-interview eh. Naroon lang siya sa, alam niyo yun, nagpapapansin, tapos mamaya lalapitan na siya. Di ba? Bakit hindi ka nagpapakita, Vince Dizon, para ipaliwanag mo tong nawawalang box? Kasi pag nawala yan, pananagutan mo yan dapat. Dapat po may maparusahan. Mga legal na ebidensya po yan, mga nawawala. Sa bagay, yung mga magnanakaw nga, hindi maparusahan. Ang hirap po magsalita ng dapat may maparusahan, no? Kasi alam mo na nga walang napaparusahan, alam mo na nga walang napapakulong. Humihirit ka pa na dapat may maparusahan. Ano ka ba naman ba dong? Ang tagal naman nagpa-check up niya po. May sakit din. Nak ng tinapay. At ito pa pala isa. Ito yung mga hinahanap natin eh. Lacson. Ang dami mong sinabi. Ang dami mong sinabi na itutuloy. Ito sinasabi ni Lacson nung December. Itutuloy natin yung kampanya natin laban sa korupsyon. Nakapasok na kami, nakailang araw na nagtatrabaho yung mga tao, Lacson. Tanong, kailan ka magpapaimbestiga sa Blue Ribbon Committee? Nung Disyembre, panay tokes mo, dapat itutuloy natin ang laban sa korupsyon. Itutuloy natin. Paano mo itutuloy? Tokes ka lang sa media? Press con lang yung pagtuloy mo ng laban sa korupsyon? Kailan po kayo mag-iimbestiga sa Blue Ribbon naman para naman makatotohanan? Alam niyo po ba ang pagkakaiba po ng Blue Ribbon pag ikaw nag-Blue Ribbon Committee hearing? Yung resulta po ng hearing nyo, pwedeng rekomendasyon para magdemanda. Pwedeng makapagrekomenda para mapakulong yung mga may kasalanan. Yan pong press conference, hindi po pwedeng maging basis yan para ipakulong nyo. Press conference mo lang yan eh. Yung investigasyon kasi, nakakalap ka ng ebidensya. Pag ikaw nag-investigate sa Blue Ribbon, kaya po kinakailangan mag-imbestiga kaysa mag-press con. Sinasabi, bakit kinakailangan mag-imbestiga ba dong binubulgar naman ni Lacson sa kanyang press con yung mga dapat mabulgar. Totoo yun. Pero walang basis yun para magsampa ka ng kaso. Samantalang ang investigasyon ng Blue Ribbon, napakatibay ng ebidensya nun para sampahan mo ng mga kaso yung mga makikita nyo ron na may posibleng mga magnanakaw, manggagancho. Yun ang malaking pagkakaiba nun. Kaya para may silbi yung ginagawa mong laban sa korupsyon, Lacson, investigasyon sa Blue Ribbon, ikaw naman ang head niyan eh. Para masabi mong totoo. Tuloy ko lang to. The documents are reportedly related to the preparation of DPWH annual budget proposals from 2023 to 2025. The legal team and Cabral's family do not know the whereabouts of the documents, and the last time they looked for them in Cabral's house, they found them not there. Sa bahay ni Cabral, nawala. Imbestigahan nyo lahat ng mga nasa bahay na yan. Driver, asawa, driver. Dalawa lang pinagginalahat. Dito naman po tayo sa ICC ni Tatay Digong. Yung ICC po kasi, tumanggi po na bigyan ng access. Kasi wala pong tiwala yung kampo ni Tatay Digong na walang hocus-pocus na naganap dyan eh. Sa pagitan ng mga medical expert at dito sa mga ICC.
Ngayon ang question, bakit nyo tinanggihan na magkaroon ng access sa usapan ng mga medical expert na nagsabi ni sa Tatay Digong ay can stand trial at dito sa mga ICC? Bakit nyo po ayaw bigyan ng access? Takot po ba kayo? May tinatago po ba kayo sa ICC? Tinatago nyo ba yung konversasyon nyo? Bakit nyo tinatago? May mga lihim po ba ron na nasabi kayo na kinakailangan? Eto kasi tinatago nyo eh. Anong magagawa namin? Wala kaming batayan kundi maghaka-haka. Ang haka-haka ko dyan, kaya ninyo tinatago yung konversasyon ng mga medical expert. Baka kasi inutusan ninyo. Shalom Sir Badong, team replay from Israel with love. Hindi pa po replay to, just me. Ano ka pa ngayon? Ikaw ay nasa, live pa tayo, live. Maraming salamat sa iyo, Shalom, sa pagbibigay sa atin ng 30, kung anumang pera yan. Ano ba pera sa Israel? Ang hirap basahin eh. Shekel ba? Shekel? Okay. Okay. Bakit hindi kayo paghihinalaan? Meron pa ba kayong ibang usapin na hindi legal? Kung legal lahat ng usapin ng medical expert tsaka ng ICC, bakit nyo ililihim sa kampo ni Duterte? Ako sa totoo lang, tingin ko kay Tatay Digong, hindi talaga niya kayang mag-stand ng trial eh. Pero dahil siguro pinag-usapan, huy, kayong mga medical expert, pag sinabi ninyong hindi kaya ni Tatay Digong na mag-stand ng trial, yari tayo dyan. Wala na tayong itatrial. Kaisa-isa na lang na nililitis natin si Digong eh. Sasabihin nyo pa na, di ba? Pwedeng may kasunduan sila na ganun eh. Pinaalalahanan nila na wala na tayong ibang nililitis kundi si Digong lang. Kung sasabihin nyo pa na hindi pwedeng mag-stand, hindi niya kaya mag-stand ng trial, sino pa lilitisin natin? Kung wala na tayong lilitisin, sino pa magdo-donate? Sayang ang donasyon. Kaya isa na lang po pag-asa natin dyan eh. Dalawa pala. Total, galit pareho si Donald Trump tsaka si Putin dyan eh. Si Donald Trump, pinakikiusap na namin, pangangalawahan ko na si Greco Bellica. Galit po sa droga si Tatay Digong. Nag-conduct po siya ng war on drugs. At dahil dyan, pinakulong siya sa ICC. Wala pong katarungan yan sa mga anti-droga. Kaya po, okay po kami na iligtas po ninyo si Tatay Digong. Total, yung gobyerno namin walang ginagawa para maligtas si Tatay Digong. In fact, yung gobyerno namin ang kasabwat para kidnapin eh. Di ba? Gobyerno po namin yung may gawa niyan. Pero wag nyo na po singilin yung aming gobyerno. Marami na pong maniningil dyan balang araw. Baka maunahan pa ng baka maunahan pa ni Cara David, ni Santa Cara David. Santa Cara David, pinapanalangin namin na sana kunin mo na mga dorugista. Sana may ma-overdose. Pero sana iligtas mo. O ikalawa kay Vladimir Putin. 'Di ba may mga warrant of arrest. May mga warrant of arrest ang mga ICC prosecutor at mga ICC judge. Yung judge ni Tatay Digong. 'Di ba naka-warrant of arrest sa inyo 'yan? Alam niyo na. Putin, baka gusto mo namang gayahin si Donald Trump. May warrant of arrest din si Maduro eh. Ipatupad nyo yung warrant of arrest nyo. Alam nyo,
wala na po yung mga European countries. Pag dinakip ninyo yung mga taga-ICC, President Putin, kung sakaling dakipin mo, wala silang karapatan, wala silang moral ascendancy na kontrahin ka. Bakit? Hindi nga nila kinontra si Donald Trump eh. Pinatupad lang niya yung warrant of arrest ni Maduro eh. O anong pagkakaiba ng pagpapatupad mo, Putin, sa warrant of arrest nyo? I-warrant of arrest. Hulihin nyo na yung mga taga-ICC na yan. Tignan lang natin, baka may nakakaligtaan lang tayong topic. So yun po yung pakiusap namin. Baka ang pag-asa natin dito sa ICC ay si Donald Trump na lang at saka si Vladimir Putin. Sana nga. Okay. Eto po, maganda rin po tong topic. Alam nyo, kahit ganito po si Amy Marcos, una, naniniwala ka ba na sa sinasabi mo ba dong na mangga talaga si Amy? Sa itsura pala. Hindi. Biro lang, Senator. Okay. Alam mo si Amy Marcos, ako talaga naniniwala na ultimate na mangga yan, manggagamit, di ba? Pero, marami po siguro, lalo na lately, mga 90% na sinasabi niya totoo, di ba? Inamin niya na si BBM ay isang addict. Sino ba makakaalam niyan kundi kapatid? Inamin niya noon. Ang inanakit lang natin dito kay Amy, alam mo na addict pala yung kapatid. Kasi syempre kami ngayon lang namin nalalaman dahil sa iyo eh. Ikaw yung nagkukumpirma eh. Matagal na nga namin gustong malaman kung totoo. Kaya nga nananawagan kami ng hair follicle test, di ba? Okay. Total, sinabi mo na yan. Mas lalo kaming napaniwala dahil kapatid mo yan eh. Pero ang magandang sinabi niya, umaamin siya eh. Tinanong kasi siya ni Karen Davila, bakit mo ba ginagawa na nilalantad mo yung kapatid mo? No? Na bilang adik, tatakbo ka ba? Ito po sagot niya eh. Aba, hindi ako tatakbo sa 2028 kasi wala nang boboto sa mga Marcos sa national level. Totoo, di ba? Sino pa ba boboto sa isang Marcos? Thank you very much muna kay Jasmine. Shalom, Badong. Ay, nabasa na pala natin to. Maraming salamat, Jasmine. Shalom din sa'yo. Okay. Totoo yun. Tama yung sinasabi niya. Wala nang boboto sa mga Marcos in national level. Kaya malabo siyang tumakbo. Tsaka masaya na nga ako na nakalusot lang eh. Kahit nasa baba ako. At least umaamin. Alam niya. Marunong eh. Marunong si Amy Marcos eh. Manggagamit yan dahil ano pa bang ultimate na panggagamit yung ginawa niya? Tumakbo siya sa kanyang kapatid. Sa alyansa ng kapatid niya. Tapos nung alam niyang matatalo na siya dahil basang-basa na yung papel ng mga Marcos, nagpa-endorso siya kay BP Sara. At dahil dyan, sa endorsement na yan ni BP Sara, Pateco bumoto sa kanya. Alam niyo yung ibig ko sabihin ng ultimate na manggagamit? Totoong manggagamit siya. Ang galing niya nga manggamit na naisalba niya yung pagiging senador niya eh. Pero, totoo naman yung sinasabi niya eh. Di ba? Hindi ba tama yung sinasabi niya na wala nang mananalong Marcos sa national level? Siguro, yung apo na
yung mga anak-anak na pag nawala na yung henerasyon natin. Pero hangga't buhay yung henerasyon natin, wala nang mananalong Marcos sa national level. Siguro yung apo na ni Sandro ang pag nakalimot na ang lahat. Pero yung ngayon, putya, imposible. Wala na pong mananalong senador, wala na mananalong vice president, wala na mananalo na presidente na Marcos at Romualdez at Araneta. Sa bagay, Araneta hindi naman lumalahok yan. Marcos at Romualdez, wala pong mananalo. O, kahit alam mong manggagamit, tama naman yung mga sinasabi niya. Yun lang. Alam mo na palang adik eh.